Ang lumulutang nakabaong sa tulay ng San Juan. Ang tulay ng San Juan ay sobrang tanda na, itinayo pa noong panahon ng mga Kastila sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Ang mga lokal ay sobrang natatakot pag naabutan sila ng gabi sa tulay, dahil sa kwentong nakakabagabag na lumalaganap mula pa noong unang henerasyon. Noong panahon ng digmaan, ang tulay na ito ang ginamit bilang daanan ng mga sundalong Hapons upang dalhin ang mga bilanggo at inuusig na mamamayan. Maraming buhay ang nawala rito, ang ilan ay binaril, at ang iba ay pinagtataga at pagkatapos ay inihagis ang kanilang mga katawan sa ilalim ng tulay. Ang pinakakilalang biktima ay isang matandang pari na nagtangkang ipagtatanggol ang mga inosenteng mamamayan. Bago siya barilin, inihayag niya ang isang sumpa, hanggang sa ang hustisya ay hindi ibinibigay sa akin, ang aking kabaong ay lulutang dito sa tulay upang ipaalala sa inyo ang kasalanang ginawa ninyo. Mula noon, simula ng paglubog ng araw, ang mga nakakakita ng kabaong ay nagkakaroon ng masamang kapalaran. Ang unang nakakita ay isang magsasakang naglalakbay pa uwi mula sa palayan. Nakita niya ang isang maputlang kabaong na nakalutang sa gitna ng tulay, ang mga dulo nito ay nakalutang sa hangin parang walang timbang. Nang siya ay magpumilit na lumapit upang suriin, biglang nagdilim ang paligid at narinig niya ang isang mahinang tinig na nagsasabing, "Hinahanap ko ang hustisya." Mula noong araw na iyon, nawala ang magsasaka at hindi na kailanman nakita pa. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na suriin ang kwento. Dala-dala nila ang kanilang mga cellphone upang kumuha ng larawan. Nang sila ay makarating na sa tulay, biglang di na gumagana ang kanilang mga device, at bigla nilang nakitabang kabaong na lumalabas mula sa dilim. Ang ibabaw nito ay may mga mansang dugo na tila bago pa lang. Ang mga kaabataan ay biglang tumakbo at ang isa sa grupo na si Nico ay biglang siya ay nadapa at naramdaman ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang braso. Nang siya ay tumingin, walang nakita maliban sa kabaong na ngayon ay mas malapit na sa kanya. Mula noon, ang mga lokal ay hindi na dumadaan sa tulay pag sumasapit na ang gabi. Ang ilan ay nagsasabing minsan nilang naririnig ang mga hiyawan at daloy ng luha mula sa ilalim ng tulay, habang ang iba ay nakakakita ng mga anino na naglalakad sa tabi ng kabaong. Ang mga matatanda ay nagsasabing ang sumpa ay hindi mawawala hanggang sa ang mga maisala ay magbayad ng kanilang kasalanan. Ngunit dahil lahat ng nakagawa ng krimen ay patay na rin, ang kabaong ay patuloy na lumulutang sa tulay ng San Juan bilang paalala ng mga kasalanang hindi pa rin naaayos. Ang mga nagtatangkang baliwalain ang kwento ay palaging nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na karanasan. May isang tricycle driver na nagpasya na dumaan sa tulay kahit gabing-gabi dahil kailangan niyang makauwi. Nang siya ay makarating sa kanyang tahanan, biglang siya ay nagkasakit at hindi na gumaling. Bago siya mamatay, ang huling salita niya ay, "Ang kabaong hinahabol ako." Ngayon, ang tulay ng San Juan ay halos walang dumadaan. Ang mga lokal ay nagtatanim ng mga bulaklak sa gilid nito tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng pari, sa pag-asang mapatawad sila at mawala na ang sumpa. Ngunit hanggang ngayon, sa mga malamig at maulap na gabi, maaari pa ring makita ang lumulutang na kabaong, patuloy na naghahanap ng hustisya na hindi pa niya natatanggap.